Sa video na ito ay isi-share ko naman po sa inyo kung paano po kumuha ng Annual Confirmation of Pensioners Form o ang tinatawag po nating ACOP. Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Christine D. Vinagracia. Gumagawa po ako ng mga online tutorial videos katulad nito mula sa mga research and experience ko na sa tingin ko po ay makakatulong po ito sa inyo. So gamit po ang ating cellphone o kung ano man po ang gadget na ginagamit po ninyo na merong stable na internet connection, pindutin lang po natin ang Google Chrome. Pagkatapos ay i-search nyo lang po ang SSS form. Pagkatapos ay pindutin nyo lang po ito, then mapupunta po kayo sa mismong website po ng SSS, kung saan ay madadirect po kayo sa page ng Download Forms and Electronic Applications. Then scroll nyo lang po ito hanggang sa makikita nyo po dito ang Annual Confirmation of Pensioners. Then, pindutin nyo lang po dito ang Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioners. Then, i-click mo naman po ang download. Then, i-click mo naman po ang PDF. Pagkatapos ay mapupunta po tayo sa mismong form po ng Annual Confirmation of Pensioners Form for Surviving Legal Spouse Pensioners. So, para ma-download nyo po ito, ay pindutin nyo lang po ang share icon. Pagkatapos ay makikita niyo po dito ang default print kung gusto niyo po itong i-print o kung meron po kayong printer na mas malapit po sa inyo. Then pindutin niyo naman po ang save to my files kung gusto niyo po itong i-save. Click niyo lang po ang files by Google Download. So ngayon, ano-ano nga ba ang mga dapat fill-upan sa form? Sa nakikita niyo po sa screen, dito po sa part 1 for deceased members data, which is nangunguna po dito ang field ng SSS number. Ilalagay mo po dito ang SSS number ng iyong deceased partner o ng iyong asawa. Dito naman po sa field ng name ay ilalagay mo naman po ang buong pangalan ng iyong asawa o ng iyong deceased partner. Last name ang kanyang apelyido, first name ang kanyang pangalan, and then middle name ang kanyang gitnang pangalan. Suffix kung siya po ay junior, senior, o kung meron man. Kung wala naman po siyang suffix ay maaring hindi mo na po ito lagyan. At sa field naman po ng date of birth ay ilalagay mo naman po ang buwan, araw, at taon kung kailan po siya ipinanganak. Dito naman po sa part 2 for pensioners data, nangunguna naman po dito ang type of pension. I-check mo lang po ang checkbox kung ito po ba ay angkop para sa SSS death or easy death. Ang SSS Death Benefit ay isang cash benefit na ibinibigay sa mga beneficiary ng isang namatay na miyembro ng SSS. Ang benepisyong ito ay maaaring ibayad bilang monthly pension o lump sum. An easy death or employees compensation sa mga miyembro ng SSS na nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho o habang sila ay nasa oras ng trabaho. Ito po ay isang dokumento na manggagaling sa SSS o ng GSIS. Dito naman po sa next field ay ilalagay mo naman po ang iyong CRN or Common Reference Number, PhilSys card number kung meron man. Then date of birth, ilalagay mo naman po kung kailan ka ipinanganak. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po dito ang iyong SSS number. Kung wala ka pa pong SSS number, meron po tayong tutorial kung paano po kumuha ng SSS number online. I-click nyo lang po ang link na ilalagay ko po sa description box sa ibaba po ng video na ito. Then ilalagay mo naman po ang iyong buong pangalan, which is ang last name, ang iyong apelyido, first name ang iyong pangalan, then middle name ang iyong gitnang pangalan, suffix kung meron man. Dito naman po sa mailing address ay ilalagay mo naman po ang number ng room, floor, or unit number kung ikaw po ay nakatira sa isang building. At ilalagay mo rin po ang pangalan ng building. O di kaya ay house number, lot number, and block number kung meron man. Then ilalagay mo naman po ang street name or subdivision. Pangalan po ng barangay, district, or locality, at pangalan din po ng province, pati na rin po ang country which is ang Philippines. Kung meron ka pong telepono sa inyong bahay, ilalagay mo naman po ang iyong area code number or landline number. Mobile or cellphone number, ilalagay mo naman po ang iyong active
mobile number or contact number, email address kung meron man. Please make sure guys na ang gagamitin nyo pong contact number and email address ay active para kapag magme-message po sa inyo ang SSS ay madali nyo po itong mare-receive. Ngunit kung wala ka pa naman pong contact number, email address o kahit anong contact information, ay maaari nyo pong gamitin ang contact information ng sino man po sa iyong kamag-anak. Halimbawa, kung ang gagamitin mong contact information ay sa iyong anak o kapatid, ilalagay mo po dito sa field ng Ask Consent ang kanyang buong pangalan, then ilalagay mo naman po dito ang kanilang pirma at kung kaano-ano mo po ang may-ari ng contact number at email address. Dito naman po sa part 3 ay ilalagay mo naman po ang SSS number ng iyong representative at ang kanyang buong pangalan. Ngunit kung wala naman ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Dito naman po sa part 4 ay kung meron kang dependent na minor or incapacitated children na nasa pangangalaga po at kustodiya ng pensioner o ng representative payee. Halimbawa, kung ang pensioner o ang representative payee ay may anak na naaksidente at nagkaroon ng injury dahilan upang siya ay maging disabled at mawala ng kakayahang maglakad, magsulat o gawin ang anumang bagay na gusto niyang gawin, mapa-minor man o 18 years old pataas, ilalagay mo po dito ang kanyang buong pangalan, SSS number kung siya ay 18 years old pataas, date of marriage kung kailan siya kinasal, date of employment or self-employment at date of death kung halimbawa naman po ay siya ay namatay. At kung halimbawa naman na ang pensioner ay nag-asawa ulit o merong kinakasama, ilalagay mo naman po dito sa name of spouse or partner ang kanyang buong pangalan, which is ang bagong asawa o kinakasama ng pensioner, at date kung kailan sila nagpakasal o nagsama. Dito naman po sa part 5, certification and privacy notice and agreement, ilalagay mo naman po dito ang buong pangalan ng pensioner or representative payee. Kalakip nito ang pirma sa itaas at date o petsa kung kailan ito pinirmahan. Ngunit kung hindi naman po marunong pumirma ang pensioner o representative payee, ilalagay mo lang po dito ang thumb mark at index mark na angkop sa bawat box. Dito naman po sa part 7 for self-declaration on non-remarriage or non-cohabitation, kung ikaw po na pensioner ay hindi po nag-asawa ulit o walang sino mang kinakasama, ilalagay mo po dito ang iyong buong pangalan at signature at date o petsa kung kailan mo po ito pinirmahan. At yun po ang mga dapat fill-upan sa form for surviving legal spouse pensioners. That's all for today's video. Sana po ay meron po kayong natutunan sa pamamagitan lamang po ng video na ito. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell upang sa ganon ay ma-notify po kayo sa tuwing meron po akong mga bagong uploads. At nais ko lamang pong i-shoutout ang mga nandito sa screen. Maraming salamat po sa suporta at tiwala po ninyo sa aking channel. Thank you so much for watching and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!